So ngayon kakatapos lang namin sa dalawang house tour. So ngayon naman villa naman ang ating house raid. Kasama ko pa rin si Mark, si Kuya Ali, and si Kuya Ronel. Villa daw. Oo. So eto sila, susundin namin. Ayan na. Hindi pa rampahan talaga eh. So rough road ang dinaanan namin dito. Ayan. Ano parang may marketan ba to? So, kailangan talaga may sasakyan ka dito. Or else, sanayan lang talaga kung... Ito talaga literal na parang nasa Pinas. Oo, literal nasa Pilipinas. So, di ba, yung papunta dito, hindi ka maiinit. Probinsya. Province talaga. Baka mamaya mayroong anuan dyan. Mayroong palayan. Sa akin mga bahay, oh, tinan mo. Masira ng... Ayun, doon pala ang bahay nila. So gusto ko to may puno-puno. Ayun na sila. Tada! Ayun si Sir. Wow! Guys, still nasa Pujaira pa rin tayo. So syempre kanina mga flat, penthouse. So ngayon nandito tayo sa villa. So villa, tatanungin natin kung magkano kasi feeling ko nasa Pilipinas lang ako dito. Tingnan mo oh. Pagkatapos rough road, pagkatapos ayun yung bundok dito sa gawid dito talagang kitang-kita yung bundok, probinsyang-probinsya. So dito daw madami nga daw kambing kasi puro alam mo, ang kambing dito, nakikita mo sa National Geographic Channel, talagang nandun sila sa gilid ng bundok at bawal daw patayin. Okay, kung Pilipino yan, kinatay na yan. Hindi sasabihin. Okay, so let's go! So, ito yung villa ni Ate Sara, ang munting prinsesa. Ay! So, halika, pasok tayo sa villa dito. Wow, may aso! So, may aso dito na hindi daw nangangagat. Pero takot po tayo sa aso. Wow! So, syempre, nandito pa rin si Sir JB. Kasi guys, si Sir JB ang naging daan para makilala natin yung mga kaibigan niya at i-house tour tayo dito. So, ang kagandahan dito sa villa is talagang ang lawak-lawak. Talagang pwede kang maglaro dito, no? Kaso, pag mainit, dito kami nag-ano. Oo, eto pala. So guys, kala nyo, sa Pilipinas lang may malunggay. Tada! I think kukuha po tayo ng malunggay for today's video at lulutuin natin. So, dito, hindi ko alam kung kinakain na ibang lahi ang malunggay. Hindi nila kumakain ng mga Filipino. Tuwan-tuwa kasi may malunggay dito. So, liga, pasok tayo dito sa bahay nila Ate Sara, ang munting prinsesa. Yeah. So, wow! Super welcoming na mga tao, ng mga Filipino, OFW dito sa Pujaira. Hindi ko na-expect to guys, pero syempre iba yung magiging tanong natin kay Miss Sara, ang munting prinsesa. Wow! Na-try niyo rin po magbalat ng patatas. Ano? Okay, si Ate Sara, ito yung tinutuluyan niya. So Ate Sara, magkano po itong tinutuluyan niyo? Yes, itong pool na po to is 2,500. 2,500 per month? Yes. Bali, ilang bedrooms po meron kayo? Ano po, dalawa po dito tapos isa dito. So tatlo. Ah. So eto ang kanilang Ito, bahay. aking room. Wow! Ito, Grabe naman yung kanilang bed, pang maharlika. Parang pang ano to, parang pang Sara talaga. Alam mo yung tipong ano ka? Yung tipong prinsesa ka talaga, mayayamanin. So, tingnan nyo, ayan. Ito po yung first room. Ito yung first room. So, dito po kayo mismo natutulog? Yes po, dito po. So, okay. So, guys, para anong nangyari? Libre si ate, kumita pa siya. O, di ba? Hindi. Totoo naman. Business-minded si ate. Saka, kadalasan nga, sabi natin, kahit sa Dubai, napaparent ang mga tao para kumita, para makasave at para magkaroon ng extra income. So, si ate is galing din po kayo sa Abu Dhabi? Yes po, galing po din ako sa Abu Dhabi. 2010. 2010? Yes. Okay po. Tapos, nag-Dubai din po kayo? Tapos, nag-Dubai din ako. Nag-Al-Ain pa ako. Oh. Then, nag-Dubai ako. Then, sa Satwa. Oh. Tapos, nag-Aldaid. Oh. Sharjah. Then, dito na po.
So guys, si ate, ang totoong umikot sa United Arab. Inikot na talaga kasi nag-Dubai, nag-Sharjah, nag-Abu Dhabi, ngayon nasa Fujairah. So, grabe, wala akong masabi. Ano po yung naging trabaho niyo doon noon? Dati is a housemates, a babysitter. Seryoso, naging housemate kayo? Yeah. Ay, nakaka-inspire yung ganitong story kasi nag-start siya sa pagiging yaya. Yaya. Talaga po? Yes po. Ilang years kayo naging Yaya po yaya? for more than 4 years. More than 4 years. Tapos, after nun, Then, naisip ko, bakit ganito na lang ako? Hindi ako pwedeng mag-jump sa ibang trabaho, sabi ko. yes! Opo. Alam nyo guys, utak natin ang kalaban natin. No? Kasi minsan, katulong tayo or mababa yung ano natin. Pagkatapos, pag nakontento kayo dyan, wala mangyayari. Tayong tao, kahit sabihin mo, kailangan makontento tayo, wala tayong kakontentuhan. But we need to strive for ourselves talaga na parang kailangan nga naman, kung mangangarap ka, taasan mo na, di ba? So, proud ako kay ate. So, ngayon po, eto pala yung second room. Sino po nakatira dito? Parang, Actually, ngayon wala pa siya kasi umalis yung nagre-rent. Nagre-rent. Oo, Pero, recorded na. babalik pa po siya. Hindi na po. So, Yung ganito po, magkano itong pinaparent? pinaparent ko lang siya ng 800. Oh my God, 800. 800 Pagkatapos, tinan nyo guys, pwede pang, For visitor. for visitor, di ba? Pwede ang visitor. Okay, so ate, pangalawa to. Ano yung pangatlo? Yung pangatlo po, may nakatira po kasi. May nakatira, so hindi po Opo. natin siya Yes, makikita. po, hindi po makikita. Okay. Ito po yung sala ko. Ito yung sala, yung receiving area where everyone is here. Pag day off, nandito kami. Oo. Sila daw. Kayo lang din. So parang pag nainip sa rooftop, pupunta sa kabila, pupunta dito, or else pag nagluto si Ate Sara ng patatas, Barbecue. ay, tapos pupunta doon, kung saan. So nakakatuwa talaga ate, kasi sabi nyo nga, nagyaya kayo, nag-babysitter, and then after po nun, Nag-restaurant din po ako. so yun na po yung parang ayaw nyo na magkatulong, so nag-restaurant kayo. For how many years? For 4 years din po. 4 years din. And then after nun, dito na po kayo. Dito na po. Ngayon, ano na po yung trabaho niyo? Sa school po. Assistant teacher. Yes. Wow! So guys, tinan nyo, ang opportunity talaga dito sa United Arab Emirates, as long as you can speak, as long as you can do the things na nagagawa ng iba, mapatunayan mo at may kaibigan ka na talagang handang tumulong sa'yo, makakarating ka doon. Pero, paano nyo po naisip na kukuha ko ng flat? Naano kasi ako sa isang kaibigan. Yun nga po yung ano ko. Naano ko sa kanya na, bakit hindi ko rin i-try yung ano ko, yung best ko, sabi ko. Kasi nanggaling ako sa bed space, then partition, then ngayon nakahiga ako sa bed. Wow! So sabi ko, iano ko siya. Sabi. Kaya yung sweldo ko, inipon ko siya, then kumuha ako ng sarili kong flat. Wow, nakaka-proud, nakaka-inspire kasi nga from bed space na try nyo pala. So, pagkatapos nag-partition at ngayon nasa room. Ano yung feeling ng ganun, na nanggaling sa bed space, pagkas biglang boom, nandito na pala ako ngayon. May sarili na pala ako, bilang nagpaparet na pala ako, madam na pala ako, pwede kong palayasin kung sino na. Ay, joke lang. Ano po yung pakiramdam ng ganun? Well, masaya. Na kahit nandito lang sa UAE, nagagawa ko yung gano'n. Naka-jump ako sa bed ngayon. Ay! Kasi sa Pinas din, nag-rent din kami. Kasi yung family ko doon, meron kami dati, then lumubog. Ano po nangyari? Pero bumaha po ba? Lumubog? Ay, joke lang. ano ba nangyari? Bakit po Kumbaga lumubog? may ari-arian po kami. Like, hektarya yung lupa namin, gano'n. Tapos, biglang nawala dahil sa ng father ko. So guys, talaga pa lang, ang kwento ni Miss Sara is parang si Sara the Munsing Prinsesa na hasindera pala siya nung araw, biglang bumagsak, at ngayon, bumawi ulit. So tingnan naman natin yung kusina niya habang pinag-anuhan natin yung kanya. Wow! Ito yung kusina nila. So, walang ayos-ayos talagang po. binuksan natin. Walang ayos-ayos, pero grabe, ganito dito sa Fujairah. Tingnan yung kusina nila. Ang laki-laki din. So, dito tayo sa bed ni ate. Kasi, sa bed ni ate, parang madami siyang makukwentong istorya niya sa life.
na parang, sige po, upo tayo. Gusto kong ma-feel tong, Doon po. dito tayo po. Okay. Kasi gusto kong ma-feel yung, ma-feel yung pagiging successful nyo. Kasi parang ito yung ano nyo nagsisimbolize sa inyo na I'm now successful. Do you consider yourself a successful po ba? Sige po, paano nyo po nasabi na successful kayo? Kasi sa mga pinagdaanan ko na hindi biro yung pinagdaanan ko sa Pinas hanggang dito. So, what if, sabi ko, ngayon, mayaman ako dito. Yes! Diba? Hindi nakakatuwa. Hindi hindi masamang mangarap. Hindi pa talaga. Sabi nga natin kanina, kung mangarap pa, taasan mo na. Kasi sabi nga nila, kunwari mo, gusto mo makarating ng buwan, at least kung gumawa ka ng something way, hindi ka makarating, at least nandun ka malapit sa buwan. Oo, nakakuan ka, may nagawa ka. Still, kung babagsak ka man, sa bubong, hindi sa lupa. Kasi kumbaga, may ginawa ka kasi, na-try mo, and then now you are here. Ang laki-laki ng bed ni ate. So, anong naramdaman mo nung, yun nga, bed space ka, nag-partition ka, dun muna, bed space to partition. Bed space, tapos partition. Kasi nung nasa Satwa ako, alam mo yung buhay ng Satwa. So sabi ko, nandun yung mga kabayan natin na pag uminit ang katawan, naririnig mo, di ba? Ay, oo, totoo. Sa bed space. Totoo yun. So sabi ko, oh my God, ano to? Sabi ko, parang hindi ko siya feel na mag-stay sa bed space. Oo. So kaya nag-partition ka. Tapos nag-partition ako. Ganun. Pero kinaya mo yung partition. Kasi syempre yung trabaho mo noon, tapos yung sweldo mo, tapos yung... Mababa na. Di ba mababa? Let's say ganun. Kasi, guys, babysitter, sa kakwan siya, nagkatulong siya. Hindi lahat na... May mga katulong na sinuswerte kasi malalaki din yung sweldo na iba. Hindi kasi lahat, mababa din. Lalo na pag live out. Pero, paano mo minanage yun na parang... Nandun yung ko na para sa anak ko. Kasi single mother. And yours, ilan to? Isa lang. Isa lang. Ilan taon na po? 11 years old. 11 years old. Talagang ang mga nanay gagawin ng lahat para sa kanila. Talagang nandoon yung gumawa ako ng paraan talaga. Paraan. Iayos yung buhay ko dito, sabi ko. Kasi hindi ko siya feel na ganito lang yung trabaho ko. Yung araw-araw kang gigising, maghuhugas, ganun. Parang hindi ito yung life ko dati, sabi ko. Hindi ako marunong magluto that time. Pero dahil sa UAE, natuto na. Naiiyak ako. Napipil ko. Hindi napipil ko lang yung hirap na parang kayo, yung mga nanonood dyan, madami nanonood sa ating mga katulong ngayon para pumunta lang, for example, sa Saudi. Tapos, they are trying their luck na pumunta dito sa United Arab Emirates para ibahin din yung life nila. Kasi nga, sometimes, hindi naman masama maging katulong. As long as you're going to earn money na malinis at mag-iipon ka talaga. Kasi dyan naman nag-i-start kadalasan yung iba eh. Pag nakapag-ipon ka, katulad ni ate, nakapag-save, kumuha ng flat. Pero, eto, paano kayo nag-start kumuha ng flat? Magkano ang sinesave nyo sa isang buwan sa kita nyo? Ang sinave ko that time is 3 months. 3 months salary talaga. Kasi, sabi ko sa partner ko, tulungan mo ako, sabi ko. So, ginawa ko, yung sweldo ko, inipon ko siya for 3 months para pang-down siya. And now, how many flats po na meron ka in villa? Actually, isa lang kasi sinarado ko yung isa. Tapos itong bill. Bali, dalawa po. na. Dalawa po. Kasi mahirap din siyang maintain. Lalo na dito Lalo na pag sa bayaran sa mga bills, gano'n. Mahirap din. Yun. It's a risk. It's a risk. Lahat naman talaga is may risk. Like, for example, magbibusiness ka. Business nga is risk talaga. Sugal yan eh. Talagang pag ginawa mo yan, hindi lagi tayong panalo din sa life. Pero pag nalugi tayo, let's say, napunta na tayo din, naranasan natin. Pero hindi natin pipiliin. Siyempre, lumubog ulit, di ba? As long as kaya natin, gagawin natin, di ba? Lalo na ngayon, wala akong tenant dito. So, may pa rin kami na, yung kinita, yun ang itatapal namin. Ganyan naman po talaga. Pero at least, nakaplan kayo kung ano yung dapat yung gawin. Hindi yung parang nagka-problema, tatakbuhan na agad. Okay. So ano pa yung masasabi nyo sa mga taong katulad nyo na from baba, napunta na sa taas? Wow! Ano ba yung gusto nyo sabihin sa kanila na maging inspirasyon na galing kay Miss Sarah? Kung
kung mag-i-start man kayo sa baba, nandun yung umakyat kayo. Kasi hindi naman masama yung umakyat. Kagaya ng, huwag niyong isipin na, ay, dito lang ako. Ganon. Huwag kayo mag-stay sa isang trabaho lang. As long na bata pa kayo, tumaas kayo. Yeah. So, guys, maging aral at inspirasyon sa atin si Miss Sarah na kahit ako, na-inspire ako sa mga ganyang life kasi na parang susunod hindi lang yan. Siyempre, nandito na kayo, still, hindi pa rin matatapos ang pangarap nyo. Dahil nandito ka, siyempre, you want more. Parang ganon, na kaya ko na pala na nandito ako. So, kaya ko pa yung mga susunod na, And together, at swerte si ate kasi may partner din siya. So, syempre, masarap din na pareho kayo nagtutulungan na. Yeah. So, guys, yun lang po. Thank you, Miss Sarah. Sa bed na malaki. At dito pinatuloy nyo kami kasi nakita natin ngayon, guys, kung magkano ang bahay dito sa Fujairah. Villa ang pinag-uusapan natin dito. So, nakita pa natin may aso sila dyan sa labas. So, di ba? So, ang daming parking. Free parking. Yeah, free parking. Tapos dyan sa labas, para ka lang nasa Pilipinas talaga. Pero I think dito sa Fujairah, parang mamamandatoring magkotse ka, no? Oo. Kailangan talaga mag-ano ka, oo. Mandatory talaga. Pero at least, mag-i-strive ka. Alam mo kasi sa Dubai, pag nakontento ka na parang, sige, metro lang ako, ayoko magkotse. Okay na sila, parang ganon. Pero dito sa Fujairah, tumira ka dito, ay, kailangan ko ng kotse. Kahit luma yan, at least kailangan ko ng driving license, kailangan ko ng kotse para lumabas na. Nag-drive din po kayo? Ay, hindi pa po. Si, ano pala Pero po? planning. Oo, kasi... Dapat nga yung vacation namin, kaso medyo may problema. So, ganyan yung nangyayari na parang kung nasan ka kasing lugar, nag-a-adjust yung isip natin kung ano yung needs, kung ano yung pangangailangan. Boom. And congratulations po sa pagiging napakayaman dito sa Fujairah. Thank you po, Miss Sarah. At sana maging okay pa kayo dito lalo. Okay? Sana Thank you po. God bless Thank you din po. Bye. Thank you so much po ulit. Sobrang po ng niya, napaka-welcoming po. At ito, thank you po dito kay sir kasi talagang nag-comment lang siya. So, oo. Pansin agad yung kagandahan. Hindi, saka sinabi ko talaga, sige po, G, di ba agad-agad? So, sabi nga po niya, mag-gown daw po siya ng pink. Sige po, thank you po ulit. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye po. So, sige po. Thank you po. So guys, dahil may malunggay dito, tinake advantage na namin na kumuha kami ng malunggay. Oo, ang dami po yan. Sige, May manok po ba kayo? Wala pa. Ikaw na saan? And then, kumukuha siya. Pwede ito? Pwede din naman po. Hindi, akit ka daw doon sa taas. Meron ng ano, te? Hindi, kasi mamamatay pag inuhan natin. Hindi yan. Nahanap? Hindi yan, di makamatay yan. Orin po tayo wakang ito. Oh, ngayon pala yan po. Ay, hindi. Hagod dyan, hagod. Ano natin? Sasangalin po namin. Para yung mabayan. Ito para mga magaling mangkuh ito eh. Ay! Oh my God! Ay! Mali. Ahab! Okay, Ito no na need. pala. Yan ang dami. Tapos po, ito yung hampas natin. Ay, joke lang. Hindi po kasi bawal may sakit. Gagawin din sa likod. Albularyo. Malayo pa sa likod. Malunggay sa likod. Tama-tama po kasi may buntis po. Ay, joke. Ang ano. Uy, thank you. Uy, pang pagatas yan. Oo. Ito pang plastic para sa palak. Hindi saka ang cool din sa mga lugar ng sa inyo. Kung sa inyo, kita-kita. Anong kinukuha mo dyan? Pang ano to sir, sinampalukang manok. Ah! Ito yung makahiya. Hindi, ang palok nga eh. Guys! So natapos natin yung vlog ng tatlong kaibigan niya, yung tatlong bahay, 2 flat, isang villa at ngayon pinapasunod nila tayo doon kung saan igagala naman daw nila tayo. So ready na kayo Sir Ali? Yeah, Mark?
Yes. Yeah, Rene! Let's go! So ayun sila kasunod namin at pupunta kami ngayon. Hindi ko alam kung saan pero maganda daw yung view. So let's go!